Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Grabe, Monday morning. Hindi, tanghali na pala, sorry. Hapon na pala mga idol, no? So ayun, grabe mag-news tayo ngayon. Grabe ang nangyari sa Bitcoin, ang dami nating news. So ayan, kapit lang mga idol na. So bago tayo mag-start, alam niyo na mga idol, no? Palike lang ng video natin. Sa mga di nakasubscribe, subscribe kayo. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, everyday update. No, kahapon wala, hindi pala. Kasi may busy tayo, no? Subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, sobrang shoutout sa mga sumusuporta sa channel. Syempre, sa mga nagsusuper thanks at nag-membership sa atin para sumuporta. So, ayun lang. Sobrang salamat sa inyo. Saludo sa inyo, mga idol, no? So, mag-i-start na tayo. Grabe. So, ito yung ating daily sa Crypto Bubble, mga lods, no? So, medyo kita nyo, medyo wala masyadong, kumbaga matataas lang ang double digit si Ena, si Lido, si Cronos nga nasa 6.3% lang ngayong araw to, no? Si Pi negative 5. Pero pag sa hours naman, ayan, medyo nakaka-recover na, no? Hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy na to recover, palipad. Kasi balita natin mga idol, meron tayong malapit na announcement ngayong Monday. Monday ng ano to Kasi sa US ngayon, ano pa lang 12:30 ng madaling araw Monday na sa kanila, pero madaling araw, patulog pa sila nun. So mamaya pa yon, siguro mga gabi or madaling araw na naman sa atin, baka may i-announce sila na malupit mga lods, no? Kasi pansinin nyo mga lods, sasabihin ko lang ng konti, pansinin nyo, in-announce yung dismissal o yung tawag dito, kaso ng SEC at ng Ripple, no? Nasettle na. Nasettle. May mga lumabas na document, no? Dokumentado mga idol, na-settle na. Pero pansinin niyo mga idol, tahimik si Brad Garlinghouse. Hindi man lang siya nag-a-announce, hindi man lang siya nagsasalita. Tahimik yung SEC, hindi man lang sila nag-post na today is the day that the biggest hindi. Kumbaga wala man lang silang sinasabi, di ba? Sobrang tahimik. So, ang iniisip ng iba ngayong Monday, baka mag-announce sila, no? Ayun yung pinaka parang formality na lang. Sabi ko nga sa inyo, yung kaso na yan, automatic talaga na magtatagumpay yung Ripple dyan. At alam na panalo na, kaya lang, syempre, formality, syempre, that i-announce and sabihin, di ba? Kasi hindi lang panalo ng Ripple yan, panalo ng lahat yan Yung kaso ng SEC tsaka ng Ripple, mga idol. So, ayun yung napansin natin, no? So, baka nga, ganun. No, pero grabe. So, ano na tayo? Move on na tayo. Grabe yung ating Bitcoin. Mga idol, nagulat ako kaninang umaga. Pagtingin ko, mga lodi, nasa 121. Sabi ko, oh my God, ang lupit mga idol, no? So, ngayon nasa 122 na. Kita niyo yan, kaka 122 lang, 122, 0.52. Ayan, grabe. Ano pa rin, pumping pa rin si Bitcoin ngayon, which is good. No, grabe. Sobrang tindi nito mga idol. Sabi ko nga meron pang isang malupit na pump si Bitcoin ng mga, siguro mga ilang months yan, baka umabot pa ng 140, 150 yan mga idol, no? Bago magbumaba talaga yung maglipat, mag-ship na. Bago mag-ship, do? Kung yung last video natin, napanood niyo yun, di ba? Mga lods, kung ano yung phase 1 hanggang phase 5. Bagong silang lang, Sa for phase 1 simbahan hanggang phase 5. Doon. So, ayun ang natin. So, ngayon, makikita na natin yan, magpi-play na yan. Hintayin natin. So, after ng magbapalitan kasi yan di ba sabi natin, Bitcoin, Ethereum, magaan yan, no? Magbangga-bangga yan, mga idol. No, mag-uunahan yan. Palitan sila face to face. And then, bandang huli, magtatagumpay si Ethereum. Pero sa ngayon pala mag-uumpisa yung laban. Ngayon pa lang yung start, mga idol, sa tingin ko. So, abangan natin kung anong mangyayari dito, mga idol. No, isipin nyo, Bitcoin, 122. Tapos si Ethereum, 43. Grabe naman yan, mga idol, no? So, si XRP, walay. Naghihintay ito ng matinding siguro pag may in-announce sila siguro. Hindi ko sure na mga idol kung maapektuhan. Pero siguro, tingnan natin.
Dahil nga umangat ang Bitcoin, mga Lodi, at eto na, ang dami na liquidate. Isipin nyo mga idol isang oras lang ito, isang oras. $50 million of Bitcoin short liquidated in just 1 hour. Grabe, 1 hour. $50 million, mga Lodi, ang laking pera niyan. No, kaya nagtataka ako, sino ba? Grabe, no, nagsi-short. Meron kasi talaga mga bear, no? Talagang bear sila, bear market sila. Mga bear sila. So, inaasahan talaga nila na malakas sila makatunog kung bababa o hindi, no? So, bababa. Ngayon, ngayong bull market, medyo lamang ang bull kasi ang daming naliliquidate na ngayon puro mga short. No? Pero minsan may mga kasama ring mga long. Yung mga bull naman, mga Lodi, kapag bear market, sila naman yung bugbog, sila naman yung kawawa kasi sila yung mga mga moon boys Moon boys, di ba? Sila mga moon boys ay naman yung mga bugbog. 'Di ba? Sila naman yung kawawa, ang panalo naman mga bear. So ngayon medyo lumalamang ang bull dahil maraming naliliquidate na mga naka-short, mga idol. Ito pa mga Lodi na Abrax, nako brutal losses nakalagay dito. Abrax Capital 2 accounts are shorting Ethereum, Bitcoin, Solana, Hyperliquid at Sui as a hedge against spot holdings, with total unrealized losses exceeding $190 million. They're holding 113,819 Ethereum, which is nasa mga presyong $483 million. In short, down more than $144 million. No, talagang sila. Sabi nga dito ni Bitler, these people are amongst the dumbest of dumb. Hedging spot. Sabi niya ganun, it was some mainstream traditional finance starred that came up with the idea of to hedge the biggest bull market of human civilization. Sabi niya, no? Send more of these idiots our way, sabi niya, mga Lods, no? So ako kasi, mga Lodi, ang bias ko talaga ngayon is long. Kasi alam niyo naman yung alam niyo naman yung place ko dito ngayong taon na to, mga Lods, no? Medyo ang bias natin is long lagi, no? Pag bumababa doon ako, pero pag tumataas hindi ako nagsi-short masyado, minsan lang, pero madalas hindi na. Nag-aabang na lang ako ng drop, doon ako pumuposition. Ganun yung diskarte ko ngayon, no? Sabi dito, saan ba yun natin? Ito si Bo Hines. Alam nyo, kahapon ko kasi to news. Kaya lang sinundo kasi ako. Mag-news dapat ako kahapon Kaya lang, ayun nga, sinundo ako kasi umaga, umalis kami, gabi rin, umalis talaga siya. Ayun na nga po, no? So, hindi ko na to na news. Pero nag-resign po o bumaba siya sa pwesto. Nag-step down si Bo Hines, no? At may pumalit sa kanya na ni Trump, in-appoint ni Trump. Alimutan ko yung pangalan Ha? Sana sinagot ni Grok. Ayan, si Patrick Witt. So, ayun yung pumalit sa kanya, no? Plans to continue supporting the crypto ecosystem is Deputy Patrick Witt exceeded to succeed him. So, ayan, si Patrick Witt. Si Bo Hines, mga Lodi, kasi nga siya yung lagi minsan nagpapa-interview siya. Tinanong siya, mga Lods, no? Itong interview sa kanya na to, no? Bo Hines, Executive Director of Wise Crypto Council, who recently refused to disclose how much Bitcoin the US holds. Kasi tinanong siya dito, no? Ilan ba hold ng US government na Bitcoin, no? So hindi niya sinagot, nakalagay dito, no? Pero alam na natin 'yun mga idol 'Di ba? News na natin 'yun. Nang ini-expect ng mga tao is nasa 200 something thousand plus na ang hawak ng US government na Bitcoin, pero hindi. Binenta po 'yun, binenta. Kaya nga yung crypto reserve na Bitcoin crypto reserve mukhang hindi ko alam kung magagalit na naman yung mga maxi nito. Binenta na po yun. Ang natira na lang ata sa US government is 29,000 plus na piraso ng Bitcoin. Ganun yung news na nabalita ko yun yung nakaraan. So, syempre, kung marinig ng mga yun, may mawawala ng gana yung mga Bitcoin maxi kasi inaasahan nila gagamitin, bibili ng marami.
US government ng Bitcoin, pero ba't binenta? 'Di ba? Tsaka unang-unang mga idol, saliwa sa saliwa sa mismong purpose ng Bitcoin eh. 'Di ba mga lods? Kasi ang ginawa ang Bitcoin para himiwalay ka sa government. 'Di ba? Ginawa ang Bitcoin para hindi makontrol ng gobyerno, hindi kumbaga tao. Tapos ngayon, gustong-gusto ng mga Bitcoin maxi na mapasok sila sa government, yung Bitcoin. Parang baliktad parang yung purpose ng Bitcoin mali na yung napupuntahan, 'di ba? Pero doon gusto ng mga maxi. 'Di ba? Kaya galit na galit sila sa XRP, mga idol, no? Kasi nga, XRP, sabi nga nila, bankers coin eh. Hindi naman inaano ng XRP yun, hindi rin naman sinasabi ng XRP na sila eh. Kumbaga, yung purpose talaga ng XRP, ay yun talaga yung gagampanin niya, which is cross-border payment, di ba? So, eto namang mga idol natin na to, mga Bitcoin maxi. Alam niyo, hindi ko maintindihan mga idol eh. Ba't di na lang sila maging, alam niyo, parang si Coach JB. Si Coach JB, meron siyang Bitcoin, meron siyang XRP. Parehas niyang lab, parehas siyang nagbibigay ng good news, parehas siyang nagbibigay ng patas lang ang kanyang pagmamahal sa dalawang coins na yun. Pero ito mga to, hindi talaga. No? Sabi nga dito, Bitcoin maxis in podcast is still can't help but take jobs, mga lodi, job, left, hook, straight, gano'n. Take jobs at XRP, calling it a cult. Naku, kulto raw. Like religion, sabi. And joking about its constant comeback. They can't stop talking about it. Guess who's still living rent-free? So, ayan ha. Sabi dito ni Saip. Kaya nga ito pa mga lodi, no? So, dito kasi ito, Bitcoin Max ito. Pero, pinaliwanag niya talaga na ano talaga. Medyo na-realize nila na solid talaga yung fundamentals ng XRP. Bitcoin Maxi can't stop talking about the XRP. You better understand what you're holding. XRP is like Google in its early days. Nako. Once you experience it, you don't go back. It's just like a Gmail versus Hotmail, sabi. The next few years, XRP explosion incoming. So, ayun yung sinasabi dito mga idol, no? Grabe, no? Ito mga lods. Ito yung sabi ni JD Vance, mga lodi, no? Which is tinutukoy niya si Elon Musk. JD Vance is just called on Elon Musk to come back into MAGA before the midterms. Huge, no? Nung nag-away si Trump tsaka si Elon Musk, nakatunog na tayo nun, di ba? Sinasabi natin, naku, mukhang pakulo lang to, drama lang to. Kasi nung nangyari yun, mga idol, bumagsak yung market eh. Ayun yung kasabay nung nag-tarif tapos, nag-away muna sila tapos nag-tarif. Talagang bumagsak yung market nun, mga lodi. Kasi from from panalo si Trump, lumipad. Tapos kapag pag-kaupo, ayun, medyo nagbilang lang ng mga konting linggo. Nag-away sila ni Trump, ni Elon Musk, bumagsak yung market. Tapos nag-announce siya ng tarif, bumagsak yung market. So, parang nga nangyari, sinabi natin, ako mukhang pakulo to para makabili sila sa mababang presyo bago lumipad, no? So ngayon, dahil siguro nakabili na sila, pwede na sila magbati uli. Sabi ni JD Vance. I think it's a mistake for him to try to break from President Trump. My hope is that by the time of the midterms, he's kind of come back into the fold. So, ayan mga lords, no? Which is good yan mga idol, no? Kasi si Elon Musk, isa yan sa mga reason kung ba't ako bumili ng Dogecoin, mga lodi. No, so ngayon, si Dogecoin kasi sumasabay-sabay lang kay Bitcoin. Pero once may mga separate announcement na gawin si Elon Musk dyan, mga idol, hanggat nandyan si Elon, mga lods, may chance na mag-pump si Doge. Sa tingin ko lang. Kasi wala naman talagang si Doge in-hype lang talaga ni Elon Di ba? So, ayun lang yung reason. Kaya nga, isa yung mga Dogecoin sa pag nag-pump na, ayun yung mga ibibenta ko talaga ng solid niya. No, ayun yung iano natin. Talagang peperahin natin yan, mga lodi. Ganun yung plano ko noon eh. Hanggang ngayon naman. No, ayan. Pero matagal pa yun, mga lods, no? Pag nandito na tayo sa market peak, no? Kaya lang, paano mo malalaman yan kung market peak na? Kasi sabi dito, mga lodi, we are here. No? Nandito raw tayo, mga lods, sa optimism.
No, pag lumipad-lipad pa ng konti yan, time to get fully in kasi marami nang maghahatak niyan mga lodi. Mapapansin ng media yan. Oy, ano na to parang lumipad o umangat ng ganitong percent, ang isang ganito, ganyan. And then thrill, I will buy more on margin. Gotta tell buy, sabi niya. Gotta tell buy. So, dito mo na mararamdaman yung parang nalalasing ka na sa sa saya mo. Sa panalo mo. Uy, grabe, lumilipad na nangyayari yung mga paniwala. And then pag nag-euphoria na, boom, ayan na yun, mga lodi, magugulat ka. Kahit sa balita, sinasabi na yung crypto. Yung mga kapitbahay mo nagtatanong na, uy, di ba nagki-crypto ha? Paano ba yung ganyan? Grabe naman yan. Ang dami ng kumita dyan. Yung ganun-ganun na yun. May kita mo na sa lahat yun. Usapan na sa lahat ng kanto ng tindahan, mga idol. So, ayun yung euphoria, mga lods. No? At sabi dito, December 10, 31. October 31, sorry. October 31. Ang bull run, mga idol. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pero ako kasi, andun pa rin ako sa November 28 cycle. Meron kasing cycle na ng November 28, mga lods Every November 28, pag i-zoom out mo, every 4 years, no, meron doon na may kita mo na every November 28, nandun yung bottom. Tapos, November 28 din yung peak. So, yung January 10, October 10, October 31, medyo siguro hindi natin sure. Kasi nandun lang maglalaro naman yan, mga idol. No? Hindi naman isang araw lang tong chart na to. Diba? So, ang mangyayari niyan sa akin kasi kaya naniniwala ako na last quarter ng December, ng 2025 ako DCA pa out. Ayun yung mga month na yan. No? October, November, December. Hanggang January pa nga extend ko pa nga ng January kung kaya pa mga idol kung Pero pasok pa rin to sa cycle natin, mga lodi, no? Ayan. So, ito lang, pinakita ko lang to, mga lods. No? Tapos, ito na yan. Ako, dito na yung mga part na lumabas na yung mga bear. No? Bumisigaw na sila sa gubat. Tatakbuhan na yung mga bull. Ayan na yun. Mga lodi, no? Sabi dito, we're in a bull market na daw, mga lodi. Sabi ni Morgan Stanley, CIO, says that 3 years rolling recessions ended in April after a brutal final capitulation. No? Now calling it the start of the fresh bull run. We are officially in a raging bull cycle, mga idol. No? So, naniniwala ba kayo dito kaya Morgan Stanley CIO na si Mike Wilson? Si Mike Wilson yan, mga idol, no? So, nasa bull run na daw tayo. Marami kasi nagtatanong, Diablo, kailan ba yung bull run? Kailan ba yung bear market? Ano ba yan? May date ba yan? Actually, wala namang exact date yan. Mararamdaman mo na lang yan, mga idol, no? So, kaya pag bear market, doon nagsisimula magbodega yung mga gustong mag-profit sa bull market. So, kung ngayon, bull market na, siguro pwede kang humabol kasi magpapampa lang naman Kaya lang, ang mga na-excite talaga dyan o yung talagang magpa-profit is yung mga matatagal nang nag-hold, mga idol. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na hanggang ngayon nga nagbobodega ako Kapag may pambodega ako, binobodega ko yan mga lods Diba, yung mga coins natin. So, ganun lang. Parang inofficially announce niya lang. Pero siya yan. Pwedeng may mga tumutol sa kanya, pwedeng may sumang-ayon sa kanya. Diba? So, eto na. Isa pa to. If OCC approves, Ripple becomes first crypto US bank, mga idol. XRP price will change forever. Grabe naman yan, mga lodi. No, so kaya nga maraming di ba sabi nga nila 44 banks. Parang 40 plus, hindi ko lang 44 o 46 44 banks, no, yung ayaw pumayag na yung pag-apply ng Ripple bilang bangko. Pero sabi ko nga, kung gusto ni Trump na maging number 1 sa crypto yung US, mangyayari yung mga ayaw ng mga
yung mga OG na nandun sa old cycle, mga lodi, no? So, kailangan kasi ngayon bago. Mabilis, scalable. Ayun yung gusto. So, alam nyo na kung sino yung gagawa nun, di ba? And then, ito. Ripple, ito mga lodi. Ito hindi ko sinasabing tama to, ha. Ripple could use XRP escrow to balance price fluctuations and create a stable value for global XRP transactions. A unique solution that competitors and other coins cannot achieve. Alam nyo mga idol, maraming nagsasabi na ay yung escrow ganito, ganyan. Para lang naman sa ganito yan, ganito, ganyan yan. Sa ano yan, sa Ripple yan, ganito, ganyan. Sila may hawak yan. Mga idol, hindi nga alam kung ano. Sabi nga masusurprise kayo mga lodi na yung mga XRP sa escrow hindi hawak ng Ripple Pag meron silang nilabas na document Alam nyo, marami nagsasabi na alam nila kung ano yung escrow, alam nila yung coins na nasa escrow, alam nila kung ano saan gagawin, saan gagamitin o kung sino may hawak. Pero sa totoo lang mga idol, wala speculation lang lahat 'yon kasi pwedeng yung nasa XRP sa escrow pwedeng paggamitan ng ng iba. Kasi iba sinasabi bibigay sa IS, ano ba yun? Sa BIS, IMF, Fed, ibibigay doon Pero hindi Inaano lang nila yun, sinasabi lang nila yun mga idol Di ba? Paano kung sabi yung iba pambabayad daw sa utang ng US. Diba ganun? Pero sa tingin ko mga lodi, limited lang na tao yung nakakaalam kung ano yung plano dyan sa XRP sa escrow, mga idol. Maski ako hindi ko alam Marami ako nakapapanood, nagsasabi, nababasa na kung para saan siya. Pero the more na magbasa ka ng mga ganun, the more na makikita mo na iba-iba kala ko ba ganito? Kala ko ba ganyan? So, doon mo ma-realize na walang nakakaalam mga idol kung anong gagawin dyan. So, ayun lang yun sa akin, mga lodi, no? Pero, pwedeng tama to. No? Pero sa tingin ko, gagamitin yan sa malupit na pangyayari, mga idol. Magulatan lahat. If you claim to be in crypto but aren't bullish on XRP, you're not a serious person. So, pinakita niya yung chart niya. Yung TA niya, no? So, meron siyang dito, triangle, mga idol, no? Dito, and then pump. Ito yung parang consolidation bago mag-pump. So, ngayon, andito tayo sa consolidation bago lumipad. At ang price target niya, mga nasa $20 plus. Na mga lodi. So, ayan, naniniwala ba kayo? No, nasa inyo yan, mga lodi. Ayoko kasi sa mga price prediction Kasi ako, alam ko, malaki yung expectation ko sa XRP. Pwedeng tumaas siya ng double digit, pwedeng tumaas siya ng triple digit. Pero ayoko mag-predict, mga idol, no. Kung saan siya mapunta, goods tayo dyan. Alam ko naman na maglilipad yan. Ayoko mag-predict ng price, mga lords, no. Is Ripple giving XRP in the escrow to the Fed? Ito na nga yan, no. The Fed, IMF, BIS, or other global power players. Ripple didn't create XRP. Tandaan niyo yan, mga lodi, no? Nandiyan na yan. Ripple is a steward of XRP. Ripple was never the real owner of XRP. No? The end of the SEC lawsuit will reveal a secret about Ripple and XRP this year that will shake up the entire industry, sabi ni Bull Runners, no? Sikat to sila Bull Runners, mga idol, lalo na sa YouTube. Follow ko nga to. Nakasubscribe ako dito sa YouTube Here's what you need to know. Ayan na. So, ayun na, mga lords, no? Yung sa escrow, mga idol, no? Ayan, may sabihin na naman siya. Iba yung sa kanya, iba din dito sa napanood natin. Yung baga, iba rin yung tas iba rin yung sa kanya. So, doon mga may isip kung ano yung ma-realize na tayo, iba-iba yun. Yung marami bang escrow? Isa lang naman yan Ayun pa rin naman yung 30 plus billion na nasa escrow Diba? Pero marami nagsabi na ganito yung gagawin. Ito naman, marami din iba naman yung gagawin. So, kaya nga sinabi ko, yung iba kala lang nila, alam nila. No? Pero sa totoo lang, limited lang yung mga taong talagang nakakaalam kung anong plano nila dyan. No? Ganun yan. Pero para sa akin, yung plano nila dyan matindi, mga lodi. So, hintayin na lang natin, mga idol, na. Sabi nga dito ni Anders,
Now that XRP is freed, expect a lot of FUD and misinformation about XRP coming, sabi, no? Either from people that hate XRP with a passion or by people trying to manipulate the market. This is the only tool they have left, no? So lahat gagawin nila para medyo mapigilan, no, yung XRP. No? Pero mag-ingat na lang daw kayo, parang ganoon, no? Kung mo-FUD ako, tagal ko na sinasabi sa inyo na hindi ako mapa-FUD sa mga ganito mga idol no. Tapos eto natuwa ako dito sa sinabi ni Patrick Riley. Kasi sabi ko nga, no? Ako din Sabi niya dito, mga lodi, the unvaccinated are to people as XRP holders are to crypto, no? So parang hinalimbawa niya yung holders ng mga XRP sa mga unvaccinated nung COVID-19, no? Kasi talagang hindi sila nagpa-vaccinate Diba? Ayoko niyan, parang kumbaga alam nila na hindi naman talaga maganda yung vaccine. Di ba? Alam nila na lang yung pautot lang yun. No? Both are the highest quality and endured a trial that's ano basa dito? Siphoned out the best of humanity. Yung natin pilitin, hindi natin kaya basahin. In fact, I bet the XRP community has the highest ratio of non-vax in any crypto. Ako kasi mga idol, hindi ako nagpabakuna talaga. Lodi that. Naiinis nga ako kasi si boss, si boss teacher siya so talagang required sa kanila mag-vaccine. Tapos si kuya, yung panganay ko, kailangan niyang ma-injectionan para makapasok siya sa school. Pero yung bunso ko noon, si Boy WhatsApp, hindi rin siya vaccinated. Kasi hindi ko talaga siya kasi kinder pa lang. Sabi ko, wag na. Sabi ko, wag mo nang yan, wag mo nang bakunahan yan. So, pati airpad ko, hindi nagpabakuna yun, mga lodi. No? So, yung mga utol ko, kasi nagtatrabaho yung mga yun, kailangan nila mabakunahan. Pero airpad ko, hindi ko talaga, pinilit ko na wag silang mabakunahan, mga idol. No? So, ngayon, ano yung nangyari? Yung mga sinasabi sinave ko yung video na yun kaya lang, hanapin ko pa na ano nangyari dun sa mga tao na nagsabi, kayo mga unvaccinated, kayo ang mga salot sa lipunan. Mga wala kayong pakisama o something na ganun. Pero ngayon, di ba, napatunayan na yung mga vaccine, wala naman pala talagang kwenta yun, mga lodi. No? Ay, di ba, tinanong pa nga, merong debate dyan yung doktor mismo tinanong, nung mga unvaccinated, tinanong sila, sabi, Dok, gumagana ba yung bakuna? Sabi, gumagana siya, ganito, ganyan. Bakit lahat ng mga namatay sa COVID, halos lahat na bakunahan? Sa mga hindi na bakunahan, sila yung mga hindi mababa yung percent na namatay. Pero yung mga mataas ang percent ng namatay nung mga nabakunahan mismo. 'Di ba? Tapos yun, palakpakan yung mga tao, hindi na nakasagot si Doc. Nakalimutan ko yung debate din sa US yun Nakalimutan ko na So, ito, parang hinalimbawa niya kasi yung mga holders na XRP sa mga unvaccinated. So, ayun lang. Inano ko lang. Hina-highlights ko lang. Ang galing nyo dyan Hindi ko pa ito napapalad yung video na to. Ilang ano ba to? 2 minutes kasi. No, huwag na natin panoorin. Baka makapiright pa ako dyan Alam nyo naman na ibig ko sabihin No matter what anyone says, facts don't change. No? XRP is decentralized. Fact yan, mga idol. XRP is deflationary. Fact yan, mga idol. The XRP ledger has built index. First launched in 2012. The XRP supports tokens, stable coins, and real-world asset. First blockchain to introduce tokenization, mga lodi. Naka-highlights pa yan. Not malaki yan First blockchain to introduce tokenization, mga lodi. XRP ledger's features are native to L1 with no smart contract risk. No wallet drains, no blind signing. Mga idol, that's not option, that's reality. Ayan, mga lodi. So, grabe yung mga news natin ngayon, mga idol. So, overall, goods sa akin. Lalo na mamaya, hintayin natin kasi balita ko nga may
announcement daw ngayong Monday sa US, no? So, ang umaga sa kanila, gabi sa atin. So, mamayang gabi, tignan natin kung may mag-a-announce or hapon sa kanila, madaling araw sa atin. So, pwedeng i-announce ng hapon, tulog na naman tayo. Hindi na naman natin masasabayan. Kumbaga, pagkagising mo, wala na, announce na, nag-pump na, hindi na ako nakapag-trade na naman, Ganoon na naman mangyayari, no? So, hintayin natin mamayang gabi or mamayang madaling araw, mga idol, kung legit, no, yung i-announce. Pero overall, goods na goods, mga Lodi. Yung mga news natin, no, sobrang solid. And syempre, Bitcoin 121,820. Goods na goods, mga Lodi. Syempre, once na nag-pump yung Bitcoin, kita nyo naman, no, sumasabay lahat, mga idol, di ba? Nagpa-pump din, Avalanche, lahat yan, Leo token, ano ba to? Yung mga nakakonekta sa Bitcoin, lumilipad, halos lahat sumasabay. So, ngayong araw is good day, mga idol, no? Napakaganda ng araw natin ngayon. Sana magtuloy-tuloy na, no? Ayun yung ano natin dyan. Sana magtuloy-tuloy na. Mga lods, start na, no? Start na ng ating, sabi nga ni Neto, start na ng bull run natin, Basta yun. Dami kasi natin ito. Sabi ni Mike Wilson, no? Start na ng fresh bull run. So, ayun. Mga idol, mamayang gabi, basa tayo ng comment, mga Lodi, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Sobrang solid, no? Lahat ng sumusuporta, lalo na yung mga nakaabot dito. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Syempre, sa mga check nyo yung mga link dyan sa description natin, mga Lods. Makakatulong sa inyo yan, mga idol, no? So, yun, kita-kits. So, saludo sa mga sumusuporta. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs TV. Subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, last video, did you hear my Tagalog? So today's my mom's birthday, so say happy birthday to the comments. So, salamat. Galing. Happy birthday, boss. Yeah.